Arts. Pasukin na muna natin ang Sige. mundo ng siyensya, medisina. Oh, maganda. Ito ay tinuturing na isang non-invasive medical breakthrough. Ibig sabihin po, walang pagdadaanang operasyon. Aba, walang afraid. Okay, ang Wala. procedure na to ay tinatawag na endoscopic lacrimal duct recanalization na siyang paraan para malinis at matanggal ang anumang sagabal sa daluyan ng ating luha. At ano nga ba itong medical breakthrough na to? Saksihan na lang natin sa paraang pambihira para sa daluyan ng luha. Ito po, panoorin niyo. Padaan. May luha ng kaligayahan, may luha ng kalungkutan, may luha ng pagkabigo, may luha ng tagumpay. Ngunit para kay Dr. Reynaldo Habate, isang luha ang hindi dapat ipagwalang bahala dahil ito ang luha na maaaring makasira ng inyong mata. Isang premyadong ophthalmologo ng bansa si Dr. Reynaldo Habate. Kinikilala hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi maging sa buong mundo. Siya lang naman ang natatanging ophthalmologist na nakapag-imbento ng Habate DCR electrodes at Habate Can endoscopic probe. Since year 1992, I started with isang procedure. I designed some instruments for that in an American company. I've been doing that procedure for 10 years. Pero higit dito, isang medical breakthrough ang kanyang ginawa na siyang makapagbibigay solusyon sa isang medical condition ng maraming tao. Ang excessive tearing o labis na pagluluha. Actually, yung excessive tearing, either doon sa tinatawag nating production of tears by the lacrimal gland and also sa lacrimal excretory system yung tutuluan kasi nagkakaroon ng obstruction doon. Yung bara, may problem ka sa nose, madalas kang masipon, and then allergy, predispose sa obstruction. Ang bara na ito sa lacrimal duct o daluyan ng luha ang magiging sanhi ng pagkakaroon ng infeksyon. Yung adjacent structures, like for example, yung parts ng mata, cornea, kung marumi yung tears, and it is prone to infection. And then yun, very common yun actually sa women. Ang dahilan nun, tinatawag na tutuluan ng luha, medyo narrowed, hindi kumukha ng male. Kung mapapabayaan ang kondisyong ito, maaaring kumalat ang infeksyon sa buong mata na siyang magiging sanhi ng pagkabulag. When we do surgery sa mga ganon, active na, it's a invasive procedure. Instead na yung dadaan doon sa kanal, doon sa bony canal, hindi na rin dadaan. I-straighten mo na rin sa nose. Maghihiwa ka, aalisin mo yung buto. Madugo yun eh. Pero ang operasyong ito ay kadalasang nagiging mapaganib. Pero noong 2003, isang medical procedure ang pinag-aralan at naperpekto ni Dr. Reynaldo Habate. Ito ang tinatawag na endoscopic lacrimal duct recanalization. What we're basically doing here, inaalis yung bara. Pag-alis ng bara with the use of a micro-instruments and micro-endoscope, aalisin yung bara without bleeding. So, it's very safe. Si Jane Chua, isang may bahay, pero aminadong apektado siya ng labis na pagluluha ng kanyang mata. Talagang, maya nagpupunas ka ng mata. Lately, talagang siguro grabe na. Nagpa-check up na ako kay Dr. Habate. Nalaman na barat, din tutulaan ng luha. Yan, nag-decide na ako na magpagawa. Sinamahan namin si Jane sa kanyang pagpunta sa UST Hospital Eye Center para sumailalim sa nasabing procedure. Ready na ako. Nakahanda na rin ang buong team ni Dr. Habate. Ipinwesto na ang monitor at dahan-dahan na ipinasok ang manipis na instrumento sa mata. At hindi pa nagtagal, eto, tapos na ang operasyon. The operation went smoothly. Okay lang, mabilisin yung procedure. Bukod tanging si Dr. Reynaldo Habate lamang ang nagsasagawa ng ganitong operasyon sa buong Asia Pacific. Kaya naman hindi nakapagtataka ang kilalanin ang kanyang husay at galing sa buong mundo. As of now, ang success rate is about 93 to 94%, which is comparable to the gold standard. Aside from that, effective, safe, simple. Why is it simple? Hindi ka mag-aalis ng buto, it's a minimally invasive. So we are lucky to have the machine and Dr. Habate doing this type of surgery na nasa UST lamang. Isang tagumpay ang katumbas ng bawat patak ng luha na mapipigilan. Hindi lamang kay Dr. Reynaldo Habate, kundi pati na rin sa lahat ng taong malulunasan ang kanilang labis na pagluluha.